ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay simainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mabiyaya pong umaga sa inyong lahat at welcome kayo dito sa Dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din ang sumusubaybay sa atin sa online. At ngayon din po, ginugunitan natin si Santa Scholastica. Ito po, siya po ay ang kapatid ni San Benito. Ang magkapatid pong ito'y nabuhay sa kabanalan. At noong pong ika-5 siglo ay sa kanila po nag-ugat yun pong tinatawag na monastic life. At si San Benito nga po ay itinuturing na ama ng monasticism. Malaki po ang naging ambag nila sa simbahan, hindi lamang sa kabanalan, kundi sa kahalagahan ng katahimikan para mas marinig natin ang tinig ng Diyos. Ihanda natin ating sarili, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at ito'y ihingi natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica. Ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang iba na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit
ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo. Ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi ng pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sapat mo'y pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Opo ang hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaring hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko po sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng inyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo pong lahat. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo ang rin. mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon ay may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nilang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke ng hindi muna hinuhugasan. At maraming ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman,
mga saro ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y pagpapaimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao ay itinuturing na utos ng may kapal. Niwawalang kabuhulugan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyong kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban. Alalawang bagay, inihahain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama at ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Ang turo ng tao laban sa kautusan ng Diyos. Ito mga kapatid ang nagbubuod sa ating ebanghelyo ngayon, kaugnay na rin ng pangyayaring narinig natin sa tunggali ng mga Pariseo at Iskriba at ang ating Panginoong Hesukristo, at ng karaka-araka agad ay ang paghusga nila sa alagad na ating Panginoon. Mga kapatid, isa sa ating kultura o kinagawian ay kung paano tayo kumakain. Tinatawag natin itong sakol o nagsasakol dito po sa Batangas. Lumaki po ako sa ganitong kinagawian sa pamilya dahil kami ay taga-bukid at ang tatay ko ay magbubukid. Sa totoo lang, natuto lang po akong gumamit ng kubyertos, kutsara, tenedor, pagpasok ko na sa seminaryo. Minsan kahit ngayon, kapag namamahaw at walang nakakakita, ay nakakamay pa din dahil mas busog ang pakiramdam ko kapag nakakamay. Lalo na kung sinaing na tulingan at sasabawan pa ng kape ang kanin. Diga po, ganyan naman tayong mga Batanggenyo. Mga kapatid, sa ibang kultura, lalo na sa Western culture, ay tinitingnang para bang wala tayong asal. Minsan pa nga ay may ibang kultura na knife and fork lamang po ang gamit. Ano? Ang kutsilyo at tinidor lang. At naalaala ko ang isang teacher po doon na nang makita niyang ang ginagamit ng Pilipinong batang estudyante niya ay kutsara at tinidor, ay pinaratangan itong walang asal sa pagkain o tinatawag na walang meal etiquette.
Samantalang sa bukid nga po, na kinalakihan ko at sa karanasan ko sa misyon, matagal po ako nag-misyon sa Kabikulan, ay sosyal na ang kutsara. Kutsara lang at walang tinidor kapag may okasyon. Kaya kung kutsara lang, itutulak pa ng isang daliri ninyo yung kanin at ulam doon sa kutsara para maisubo. Di po ba? Siyempre po, ako naman po ay nakapag-abroad din. At noong una po ay hirap na hirap ako dahil sa main meal ay knife and fork at walang kutsara. Ang hirap po kasi itutulak ko yung kanin sa tinidor bago pumunta sa bibig ko nagkandahulog na dahil tinidor. Samantalang kung kutsara, pwede pa ninyong pakapunuin at talagang masarap sumubo. Ang tagal ko rin po bago natuto. No? Iyan po. Pero naalaala ko po ang professor namin sa Enculturation Theology, noong nag-aaral pa kami, na ipinagtanggol niya tayong mga Pilipino dahil wala daw pinakamalinis na gamit sa pagkain, kundi ang ating mismong kamay. Kundi ang ating mismong kamay. Dahil tayo lang ang gumagamit nito. Samantalang sa mga handaan at sa iba pang okasyon nating pinupuntahan, kung kani-kanino ng kamay dumaan ang mga kutsara at tinidor na iyan. Para sa akin, it make sense. Marahil ito doon yung punto ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Sino ba ang lumikha nito kundi ang tao? At mas ginagawa at sinusunod pa natin ang batas ng tao kaysa batas ng Diyos. Alin ba ang mas mahalaga, ang utos ng Diyos o ang utos ng tao? Sa paghihimay-himay nila, ang mga eskriba at mga pariseyo, ng 10 utos ng Diyos, ay idinitalye pa nila ito sa 613 precepts. Na ibig sabihin, hinimay-himay nila ito kung paano may sasabuhay. At kasama na dito yung tinatawag nating ritual of purity in eating. Dito po nanggaling ito. Hindi basta paghuhugas ng kamay, kundi may ritual ito. Naalaala ko, noong elementary pa ako, galing sa bukid, gutom na gutom, may langganita lang po doon, hindi naman talaga manghihinaw, babasain lang para huwag kumapit ang kanin. Nang binabalikan ko, malinis naman dahil lupa lang naman ang hinawakan ko sa paggagamas sa aming palaya noon. Mga kapatid, ang usapin dito ay hindi yung utos ng tao, kundi ang ating kalooban, ang tungkol sa ating puso. Hindi ka po, inihahanda natin maging malinis ang ating puso kahit na sa banal na pagdiriwang. Kaya nga sa pag-uumpisa pa lamang ng banal na misa, ano ang sinasabi natin? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kasabay ang pagdagok sa ating dibdib. At kung may mortal kang kasalanan, nasabi na, baka magandang may kumpisal mo muna yan bago mo tanggapin si Kristo. At mismong bago natin tanggapin si Kristo sa komunyon, ano ang ating binibigkas? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang,
ay gagaling na ito. Diga po ang sabi sa atin ng Ebanghelyo nung linggo ay maging ilaw tayo ng sanlibutan. Sa ating Ebanghelyo ngayon ay pinakikita sa atin sa katauhan ng mga Pariseo at Skriba na hindi isinasapuso ang batas ng Diyos at nangingibabaw pa ang batas na sila din ang lumikha tulad ng batas sa kalinisan bago kumain. Kaya inuulit ni Jesus ang sinabi ni Propeta Isaías, "Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturing na utos ng may kapal." Ang dinidiyos nila ay ang palabas lamang at makamundong pagsamba, kaya nananatili sa dilim ang kanilang puso. Walang init ng presensya ng Diyos ang nagnininga sa kaibuturan ng kanilang puso. Ang ilaw ni Kristo ay hindi nagsisimula sa panglabas na kilos at gawa. They have made a God of exterior show and worldly honor, and so their hearts are wrapped in darkness. Mga kapatid, ang tunay ay yung nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Kung ang batas ng Diyos lamang ang mangingibabaw, ay magiging liwanag din tayo sa dilim at maiisa buhay natin kung paano ang tagubilin ni Kristong maging ilaw tayo ng sanlibutan. Amen. Pagpalain tayo Amen. ng ating mahal na Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Scholastica, ang kalugod-lugod niyang kapitagan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ikaw sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi
na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagmalang na panirigo sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugon ni Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at tinabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay ang bibigay buhay, itong kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kaming sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sa magkasayo ng mumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalan niyan magpasawalang hanggan. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Tayo po mga kapatid ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, gaalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inaanyayang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan din ang lahat na dalhin ang inyong mga lumang palaspas na binasbasa noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ating susunugin bilang paghahanda sa darating na Miyerkules ng Abo. Makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina o sa ating mga tagapaglingkod hinggil sa pagbibigay ng inyong mga lumang palaspas. Ikalima, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng
3,500 pesos lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga imahen at larawan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-iibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mawit kang masaya, mawit kang masaya.